Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon, sa gitna ng inyong mga gawain o sa inyong sandaling pamamahinga, sana'y mahanap ninyo ang kapanatagan. Muli po, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isa na namang aklat ng buhay. Sabi nila, ang responsibilidad ay isang mabigat na pasanin. Isang tanik ka lang gumagapos sa ating mga pangarap. Pero paano kung ang mismong bigat na ito ang siyang magiging pundasyon ng pinakamatatag na pag-ibig? Paano kung sa gitna ng abo at pagkasira, may sisibol na pag-asang hindi mo inaasahan? Ang unang humaplos sa pisngi ni Liwayway ay hindi ang malamig na hangin ng madaling araw, kundi ang nakapapasong init mula sa naglalagablab na apoy. Kulay kahel na apoy ang sumasayaw sa kanyang harapan. Nilalamon ang maliit na paupahan sa Baryo Diwa na naging tahanan niya sa loob ng 3 taon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng nasusunog na kahoy at plastik. At ang kanyang pandinig ay puno ng nakabibingging halo ng mga hiyawan, iyakan, at ang papalapit na tunog ng sirena ng bumbero. Kumakabog ang dibdib niya, hindi dahil sa takot para sa sariling kaligtasan, kundi para sa isang lumang lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng kanyang papag. Sa loob niyon ay ang 6 na buwang ipon. Bawat sentimo ay pinagpaguran, pinagtiisan at tinipid mula sa kanyang sahod bilang isang janitor. Iyon ang pambayad sa matrikula ng 2 niyang kapatid na papasok sa kolehiyo sa susunod na semestre. Iyon ang pambili ng gamot ng kanyang ama. Iyon ang lahat ng pag-asa ng kanilang pamilya. At ngayon wala na, naging abo ang lahat. Nakatulala siyang nakaupo sa gilid ng kalsada na babalutan ng dumi at abo. Tapos na ang sunog. Ang natira na lamang ay ang itim na kalansay ng dating gusali at ang basang kalsada mula sa tubig ng mga bumbero. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ang kanyang lumang cellphone. Isang tawag lang ang kailangan niyang gawin. "Nay!" Bulong niya, pilit pinapatatag ang kanyang boses. "Liway! Anak! Nabalitaan namin sa radyo na sunog daw ang Baryo Diwa. Diyos ko, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan?" Tarantang tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. Naramdaman ni Liway ang mainit na likidong namumuo sa kanyang mga mata. "Oo po. Nay, ayos lang po ako. Ligtas po ako. Salamat sa Diyos. Ang mga gamit mo? Ang pera?" Napapikit si Liway ng mariin. "Ang pera. Huwag po kayong mag-alala. Nay, maayos po ang lahat. Nakalabas po ako bago lumaki ang apoy siya. May konti po akong naitabi sa bangko." Pagsisinungaling niya. Isang kasinungalingan na parang mga bubog na sumutsugat sa kanyang lalamunan. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang durugin ang puso ng kanyang ina. Siya ang panganay. Siya ang liwayway. Ang bukang liwayway ng kanilang pamilya. Siya dapat ang nagbibigay ng pag-asa, hindi ang nag-aalis nito. Kinabukasan, dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng tanging natitira niyang uniforme at ilang personal na gamit na naisalba ng isang kapitbahay. Pumasok si Liwayway sa kanyang bagong trabaho. Isang milagro na natanggap siya bilang janitor sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, ang Sinag Corporation. Ang nagkikintabang sahig na gawa sa marmol at ang matayog na salaming pader ng gusali ay tila nangungutya sa kanyang maruming sapatos at gusot na damit. Malamig ang hangin mula sa aircon, kabaligtaran ng init ng impyerno na kanyang naranasan kagabi. Ang mga empleyadong nakasuot ng mamahaling damit ay dumadaan sa kanyang tabi, abala sa kani-kanilang mundo. Hindi man lang siya tinitingnan. Pakiramdam niya ay isa siyang multo. Isang aninong hindi nararapat sa lugar na iyon.
Habang naghihintay para sa orientation ng mga bagong empleyado, biglang kumirot ng matindi ang kanyang puson. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napangiwi. Ang buwan ng dalaw niya, palaging dumarating sa pinakamasamang pagkakataon. At sa lahat ng kaguluhang nangyari, nakalimutan niyang wala na pala siyang dalang sanitary napkin. Nagpaalam siya sa supervisor at dali-daling naghanap ng banyo. Ngunit habang naglalakad, lalong sumisidhi ang sakit. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya anumang oras. Sa desperasyon, nilapitan niya ang unang lalaking nakita niya na hindi nakasuot ng formal na suit. Nakatayo ito malapit sa isang malaking bintana. May kausap sa telepono. Nakakunot ang noo nito at matalim ang boses. "I don't care about the excuses, just handle it!" Sigaw niya sa telepono bago ito biglang ibinaba. Hinarap niya ang bintana at huminga ng malalim. Pilit kinakalma ang sarili. Nanginginig ang mga tuhod ni Liwayway pero nilakasan niya ang kanyang loob. "Kakuya," halos pabulong niyang sabi. Lumingon ang lalaki. Ang mga mata nito ay matalim at malamig. At sa isang saglit ay parang gusto na lang ni Liwayway na magtago sa ilalim ng lupa. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay huminto sa kanyang uniforme. "What?" Iritableng tanong nito. Inilahad ni Liwayway ang ilang lukot na pera. Ang huling pera sa kanyang bulsa. "Pipasuyo po sana. Kung okay lang po, masama po kasi talaga ang pakiramdam ko." Tumaas ang isang kilay ng lalaki, halatang walang pasensya. "Anong kailangan mo?" Napalunok si Liwayway. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito na yata ang pinakanakakahiyang sandali sa buong buhay niya. Pakibili po ako ng, Hindi niya masabi ang salita. Itinuro niya ang kanyang puson. "Pangbabae po. Yung, may wings." Natigilan ang lalaki. Ang kaninang iritasyon sa mukha niya ay napalitan ng purong pagkalito. Tila pinoproseso ng utak niya ang kakaibang pakiusap. Sa lahat ng problemang hinaharap niya sa araw na iyon, mga milyon-milyong kontrata, mga palpak na empleyado, ito ang pinaka-hindi niya inaasahan. Isang janitor na nagpapabili sa kanya ng sanitary napkin, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, senyales ng pagsuko. Walang imik, dahan-dahan niyang kinuha ang pera mula sa nanginginig na kamay ni Liwayway at tumalikod. Nakahinga ng maluwag si Liwayway, ngunit kasabay niyon ang matinding hiya. Ilang sandali pa, bumalik ang lalaki. Iniabot sa kanya ang isang maliit na paper bag at ang sukli. Hindi siya tumingin sa mata ni Liwayway. "Salamat po kuya," sabi niya, halos hindi na marinig. Tumangulang ito at mabilis na naglakad palayo. Pagkatapos ng ilang oras, tinipon na sila para sa huling bahagi ng orientation. Tumayo sa harapan ang kanilang head supervisor. "Mga kasama, bago tayo magtapos, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang taong nasa likod ng tagumpay ng kumpanyang ito, ang utak, ang puso, at ang haligi ng Sinag Corporation." Nagkaroon ng katahimikan. Bumukas ang pinto sa gilid ng conference room at mula roon lumabas ang isang pamilyar na figura. Nakasuot na ito ngayon ng isang mamahaling itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakasuklay at ang tindig ay puno ng awtoridad. "Please welcome," masiglang sabi ng supervisor, "ang ating Chief Executive Officer, ang presidente ng Sinag Corporation, Mr. Amihan Legaspi." Nagpalakpakan ang lahat, pero si Liwayway hindi makagalaw. Nanlamig ang buo niyang katawan at nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lalaking nasa harapan, ang kinatatakutan at iginagalang na CEO ng buong kumpanya, ay iisang tao lang. Ang lalaking bumili ng kanyang napkin na may pakpak. Nasa gitna ng isang mahalagang board meeting si Amihan Legaspi, pero ang isip niya ay wala sa mga numerong ipinapakita sa malaking screen. Ang mga charts ng quarterly profits
at ang boses ng kanyang Chief Financial Officer ay tila mga ingay na lang sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang imahe ng isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitor. May mga matang puno ng desperasyon at nanginginig na inaabot sa kanya ang ilang lukot na pera. Napapikit siya ng mariin, isang sanitary napkin na may pakpak. Sa dinami-dami ng krisis na hinarap niya bilang CEO, iyon na yata ang pinakakakaiba. "Sir? Mr. Legaspi?" Napamulat si Amihan. Lahat ng board members ay nakatingin sa kanya naghihintay ng desisyon. Itinuwid niya ang kanyang likod at ang ekspresyon niya ay bumalik sa dati. Malamig, kalkulado at walang emosyon. "Proceed with the acquisition. I want the final documents on my desk by tomorrow morning." Utos niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumango ang mga board members at nagpatuloy ang meeting. Walang sino man sa silid na iyon ang nakakaalam na sa likod ng kanyang bakal na panlabas, si Amihan ay unti-unting dinudurog ng isang problemang hindi kayang solusyonan ng pera o kapangyarihan. Pag-uwi niya sa malawak at tahimik na mansyon ng mga Legaspi, ang bigat na nararamdaman niya ay lalong tumindi. Ang bahay na ito na minana pa niya sa kanyang ema ay puno ng mga alaala, mga masasayang alaala kasama ang kanyang mga magulang at masakit na alaala ng kanilang pagkawala. "Kuya, you're home," bati ni Tala, ang kanyang 17 taong gulang na kapatid. Nakaupo ito sa sofa, nanonood ng TV, ngunit halatang hindi nakapokus. "Kumain ka na?" tanong ni Amihan habang hinuhubad ang kanyang coat. "Tapos na, si Manang Lita, nagluto ng paborito mo." May kakaiba kay Tala nitong mga nakaraang linggo. Madalas itong matamlay, maputla, at palaging tila may malalim na iniisip. Bilang kuya na tumayong ama at ina sa kanya, kabisado ni Amihan ang bawat kilos nito at alam niyang may mali. Pumanik si Amihan sa kanyang kwarto para magbihis. Habang dumadaan sa tapat ng kwarto ni Tala, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng banyo nito. Isang bagay sa loob ng basurahan ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Kinabahan siya, isang pakiramdam na bihirang-bihira niyang maranasan. Yumuko siya at sinilip ang basurahan. At doon, sa ilalim ng ilang tissue, nakita niya ito. Isang puting bagay na gawa sa plastik. Isang pregnancy test kit. At sa maliit na bintana nito, malinaw na malinaw ang 2 linyang kulay rosas, positibo. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Amihan. Napahawak siya sa lababo para suportahan ang sarili. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Hindi ito pwedeng mangyari. Ipinangako niya sa kanyang ama bago ito pumanaw. "Han, alagaan mo ang kapatid mo. Huwag mong pababayaan." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Dala ang test kit, bumaba siya ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat na 1 tonelada. Nakita niya si Tala na nakatayo na, tila alam na ang mangyayari. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Itinaas ni Amihan ang test kit. Hindi na kailangan pang magsalita. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha mula sa mga mata ng kanyang kapatid. "Kikuya." "Sino?" Malamig na tanong ni Amihan, ngunit sa loob niya isang bulkan ang sumasabog. Galit, pagkadismaya, takot, lahat ay naghahalo-halo. Sino ang ama? Tala! Umiling si Tala, humahagulgol. "Hindi ko pwedeng sabihin." "Hindi pwede? Tala, menor de edad ka. May pangarap ka pa. Paano ang pag-aaral mo? Ang kinabukasan mo?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay tumataas sa bawat salita. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, ang isip niya ay gumagana na parang makina. Kailangan itong ayusin. Kailangan itong itago.
Aalis sila ng bansa. Hahanap sila ng pinakamagaling na doktor. Walang dapat makaalam. Ang reputasyon ng pamilya Legaspi, ang kinabukasan, tungkasan ni Tala, lahat ay nakasalalay dito. Aayusin natin to, sabi niya, mas para sa sarili kaysa kay Tala. Ako ang bahala, walang mangyayaring masama. Pero sa gitna ng pag-iyak ni Tala, isang determinasyon ang biglang lumitaw sa mukha nito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Kuya, ayokong ipa-abort. Natigilan si Amihan. Bubuhayin ko ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang problema sa negosyo. Ito ay isang krisis na hindi niya kayang kontrolin. Isang desisyon na hindi kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amihan Legaspi na siya ay ganap na walang kapangyarihan. Sa loob ng isang linggo, ginawa ni Liwayway ang lahat para maging invisible. Ang kanyang diskarte ay simple. Yumuko habang naglalakad, iwasan ang pagtingin sa mata ng kahit sino, at higit sa lahat, huwag mapadpad sa ika-40 palapag, ang executive floor. Kung ang Sinag Corporation ay isang kaharian, ang ika-40 palapag ang pinakatuktok ng tore kung saan nakatira ang hari. At ang huling bagay na gusto ni Liwayway ay ang makita muli ang hari, pero tila mapaglaro ang tadhana. Isang hapon, ipinatawag siya ng kanyang supervisor. "Di makulangan," sabi ni Aling Nita, isang babaeng nasa mid-50s na may mahigpit na mukha, pero mabait na mga mata. Yung regular na tagalinis sa executive floor, nag-leave. Ikaw muna ing papalit sa kanya simula ngayon. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Oh? Sa executive floor po? Oo. Siguraduhin mong magtrabaho ka ng maayos doon. Maselan ang mga tao roon, lalo na si Sir Amihan. Ayaw na ayaw niyan. Kanyatang dumi at kalat. Bilin nito. Walang nagawa si Liwayway kundi tumango. Habang tulak-tulak niya ang kanyang cleaning cart papasok sa pribadong elevator na patungo sa ika-40 palapag, pakiramdam niya ay papunta siya sa kanyang sariling bitayan. Ang executive floor ay ibang-iba sa ibang bahagi ng gusali. Ang sahig ay nababalutan ng malambot na carpet. Ang hangin ay may amoy ng mamahaling pabango at kape. At ang lahat ay gumagalaw ng tahimik at may kagaanan. Tila bawal ang gumawa ng ingay. Sinimulan niyang linisin ang pantry. Pagkatapos ay ang mga bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame. Bawat galaw niya ay maingat, takot na makabasag o makatapon ng kahit ano. Habang nagpupunas siya ng isang mahabang lamesa sa isang conference room, bumukas ang pinto at pumasok si Amihan. Natigilan si Liwayway. Ang hawak niyang basahan ay halos malaglag. Hindi siya tiningnan ni Amihan. Dumiretso ito sa dulo ng lamesa, may kinuha na folder at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago ito makalabas, huminto ito. Hindi pa rin siya tinitingnan. "Make sure you wipe off the smudges on the glass panel. I can see them from my office." Malamig na sabi nito bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Liwayway na nakatayo roon. Ang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi niya alam kung ano ang mas masama, ang hindi siya pansinin o ang pansinin ang kanyang trabaho na parang isa lang siyang kasangkapan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng taguan. Palagi siyang alerto sa mga yabag ni Amihan. Kapag naririnig niyang papalapit ito, mabilis siyang pumapasok sa pinakamalapit na supply closet o nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga halaman. Isang gabi, late na siyang natapos. Halos wala ng tao sa palapag. Ang tanging ilaw na lang na bukas ay mula sa opisina ni Amihan. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang boses nito, mataas at puno ng pagtitimpi.
Hindi ito basta-basta, Tala. Kinabukasan mo ito. You have to think about this rationally. May katahimikan sa kabilang linya. Nakita ni Liwayway ang anino ni Amihan na naglalakad pabalik-balik sa loob ng opisina nito. Ang postura nito na palaging tuwid at puno ng kumpiyansa ay tila nabaluktot sa ilalim ng isang hindi nakikitang bigat. I know I'm being harsh. I'm just worried. I am very worried, sabi ulit ni Amihan. Pero ngayon ang boses niya ay basag at puno ng pagod. Naramdaman ni Liwayway ang isang kurot sa kanyang puso. Ang CEO na palaging nakakatakot at malayo ay biglang nagmukhang tao. Isang kuya na nag-aalala para sa kanyang kapatid. Katulad niya, lumayo siya bago pa siya mahuli. Bago siya umuwi, dumaan muna siya sa pantry. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Mabilis siyang nagtimpla ng isang tasa ng instant coffee. Hindi ito mamahaling kape tulad ng iniinom ng mga boss, pero mainit ito. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng opisina ni Amihan. Bahagya itong nakabukas. Sumilip siya at nakita niya itong nakaupo sa kanyang swivel chair. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Mukha itong talunan. Mukha itong pagod na pagod sa mundo. Sa isang iglap ng katapangan na hindi niya alam kung saan nanggaling, itinulak niya ng bahagya ang pinto. Inilapag niya ang tasa ng kape sa maliit na mesa malapit sa pinto. Malayo sa kinauupuan nito, hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hallway palayo roon. Dala ang kanyang cleaning cart. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya nakita, pero dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang ulo. Ang tingin niya ay napunta sa umuusok na tasa ng kape. Sumunod ang tingin niya sa hallway kung saan kapapasok lang ng anino ni Liwayway sa elevator. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang lamig na bumabalot sa puso ni Amihan Legaspi ay bahagyang nabawasan ng isang munting init. Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para kay Amihan Legaspi. Sa umaga, haharapin niya ang mga pating sa boardroom. Isang agresibong hostile takeover ang isinasagawa ng Sandoval Group of Companies na pinamumunuan ng matagal ng karibal ng kanilang pamilya, si Ricardo Sandoval. Ang bawat meeting ay isang labanan. Ang bawat desisyon ay kritikal. Nararamdaman ni Amihan ang unti-unting paghigpit ng hawak ni Ricardo sa kanyang kumpanya, ang Sinag Corporation, ang tanging pamana na iniwan ng kanyang ima. Sa gabi, haharapin naman niya ang isang laban na mas mahirap pa. Ang pader sa pagitan niya at ni Tala ay lalong tumataas. Ayaw pa ring sabihin ni Tala kung sino ang ama ng dinadala nito. At matigas pa rin ito sa desisyong bubuhayin ng bata. Ang bawat pag-uusap nila ay nauuwi sa sigawan o sa nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, may isang bagay na paulit-ulit na napapansin si Amihan. Isang tahimik na presensya sa ika-4 na palapag. Si Liwayway nagsimula sa tasa ng kape. Pagkatapos niyon, palagi nang may isang tasang mainit na kape sa mesa, malapit sa pinto ng opisina niya tuwing mag-o-overtime siya. Walang nagsasalita, walang nag-iiwan ng note. Basta nandoon lang. Pagkatapos ay napansin niya ang iba pang maliliit na bagay. Ang halaman sa tabi ng bintana ng opisina niya na dati nalalanta ay biglang naging sariwa at dinidiligan. Ang mga dokumento sa kanyang lamesa ay palaging nakaayos ng perpekto tuwing umaga. Mga bagay na hindi sakop ng trabaho ng isang janitor pero ginagawa nito. Isang gabi, habang abala sa pag-aaral ng mga financial reports, narinig niya ang mahinang tunog mula sa supply closet. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Doon, sa sahig, nakaupo si Liwayway, nakasandal sa pader at may hawak na libro.
Ang ilaw lang ay mula sa kanyang lumang cellphone. Nakita ni Amihan ang pamagat ng libro ni Introduction to Educational Psychology. Napakunot ang noo niya. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa niya. Sa gulat, di sinasadyang naitulak niya ng bahagya ang pinto. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Ang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis niyang itinago ang libro sa likod niya na para bang isang kontrabando. Sir, pasensya na po. Break ko po. Nanginginig niyang sabi. Hindi nagsalita si Amihan. Tiningnan niya lang ang libro. Pagkatapos ay ang babae. Isang babaeng naglilinis ng sahig sa araw at sa gabi ay pilit na dinudugtungan ang isang pangarap na naputol. Sa isang iglap, hindi niya nakita ang isang janitor. Nakita niya ang isang mandirigma. Biglang bumalik sa alaala ni Amihan ang isang madilim na gabi. Maraming taon na ang nakalipas. Siya ay nasa kolehiyo pa lamang. Naabutan niya ang kanyang ina sa library ng kanilang mansyon, umiiyak habang yakap-yakap ang isang libro. Ang ina niya, isang matalinong babae na may pangarap maging isang manunulat, ay isinuko ang lahat para maging asawa ng isang makapangyarihang businessman. Minsanhan, ang pinakamabigat na sakripisyo ay ang pagbitaw sa kung sino ka dapat. Bulong nito sa kanya noon. Makalipas ang ilang buwan, natagpuan na lang nila itong wala ng buhay. Depression, sabi ng mga doktor. Pero alam ni Amihan ang totoo. Namatay ito dahil sa kalungkutan. Namatay ito dahil isinuko nito ang kanyang sariling sinag. Ang alaalang iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Amihan. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang masira ang kinabukasan ni Tala. Takot siyang maulit ang trahedya ng kanilang pamilya. Magpatuloy ka sa ginagawa mo, sabi lang ni Amihan kay Liwayway bago tumalikod at bumalik sa kanyang opisina. Hindi mapakali si Amihan. Lumabas siya ng gusali. Malakas ang buhos ng ulan. Habang pasakay na sa kanyang kotse, nakita niya si Liwayway sa di kalayuan. Nakatayo sa isang waiting shed, nanginginig sa ginaw habang naghihintay ng masasakyan. Ang manipis niyang uniforme ay halos basang-basa na dahil sa malakas na hangin. Isang desisyon ang biglang nabuo sa isip niya. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang mga patakaran. Pinaandar niya ang makina ng kanyang mamahaling sasakyan. Ipinatigil niya ito sa mismong tapat ng waiting shed. Ibinaba niya ang bintana sa passenger side. Si Liwayway na nagulat ay napaatras. Sakay na! Ang boses ni Amihan ay kalmado, ngunit may diin. Nakatulala lang si Liwayway, hindi makapaniwala. Ihahatid kita. Ang loob ng sasakyan ni Amihan ay malawak at tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong at ang ritmikong tunog ng windshield wipers. Ang amoy sa loob ay pinaghalong leather at mamahaling pabango. Isang mundo na napakalayo sa amoy ng disinfectant at floor wax na kinalakihan ni Liwayway. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng pinto. Hindi gumagalaw, takot na madumihan ang malambot na upuan. Basang-basa ang kanyang sapatos at ang laylayan ng kanyang pantalon. Umupo ka ng maayos, hindi ka mangangagat niyan, sabi ni Amihan. Hindi inaalis ang tingin sa daan. Dahan-dahang umayos ng upo si Liwayway. Salamat po sir. Amihan, Han, we're outside the office. Pakiramdam ni Liwayway ay mas lalo siyang hindi makahinga. Salamat po, Amihan. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani sa pagitan nila. Nakikita ni Liwayway ang mga ilaw ng syudad na dumadaan sa bintana. Malabo dahil sa walang tigil na ulan. Papunta na sila sa direksyon ng Baryo Diwa. Ngunit biglang bumagal ang takbo ng mga sasakyan hanggang sa tuluyan na itong huminto. Baha, great! Bulong ni Amihan, halatang naiinis. Isang oras ang lumipas at halos hindi gumalaw ang traffic. Ang ulan ay lalo pang lumakas.
Gutom ka na ba? Biglang tanong ni Amihan. Nagulat si Liwayway. Hindi pa siya kumakain mula tanghali pero ang hiya ay mas matindi kaysa sa gutom. Hindi po, ayos lang po ako. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, bigla itong nag-U-turn sa isang maliit na espasyo na ikinagulat ng ibang mga driver. Pumasok ito sa isang maliit at hindi pamilyar na kalye. Huminto ito sa tapat ng isang maliit na coffee shop na may nakasulat na Kape Hiraya sa isang kahoy na signboard. Ang ilaw mula sa loob nito ay mainit at mukhang kaaya-aya. Let's wait here until the rain stops, sabi niya bago bumaba ng kotse. Dala ang isang payong. Pinagbuksan niya ng pinto si Liwayway. Sa loob ng Kape Hiraya, amoy bagong timplang kape at cinnamon. Kakaunti lang ang tao. Umupo sila sa isang mesa sa sulok, malapit sa bintana kung saan tanaw nila ang buhos ng ulan. Anong gusto mo? Tanong ni Amihan habang tinitingnan ang menu. Kahit ano na lang po, mahinang sagot ni Liwayway. Umorder si Amihan ng 2 kapeng barako at isang platito ng ensaymada. Nang dumating ang order, ang katahimikan ay tila mas naging mabigat. Para basagin ito, si Liwayway ang unang nagsalita. Maganda po pala ang pangalan ng coffee shop, Hiraya. Tumingin sa kanya si Amihan, tila nagulat na nagsalita siya. Hiraya, sana matupad, sabi nito, isinasalin ang malalim na kahulugan ng salita. It's an old Tagalog word for the fulfillment of dreams. Pangarap, bulong ni Liwayway, halos para sa sarili lang. May pangarap po ba kayo dati bago kayo naging CEO? Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Amihan. Isang saglit na kalungkutan ang dumaan sa mga mata nito. I wanted to be an architect. I wanted to build things, houses, bridges, things that connect people. Bakit po hindi niyo tinuloy? My father died. Someone had to take over the company. I had to take care of my sister. Tila may pait sa huling mga salita niya. Naunawaan ni Liwayway ang bigat ng mga salitang iyon, ang salitang kailangan. Naiintindihan ko po, sabi niya. Gusto ko po sanang maging guro. Hinawakan niya ang strap ng kanyang bag kung saan nakatago ang librong binabasa niya kanina. Para makapagturo sa mga bata sa probinsya namin. Anong nangyari? Tanong ni Amihan. Nalugi po ang maliit na bukid ni na tatay. Bilang panganay, kailangan ko pong tumulong. 8 po silang lahat. Biglang tumahimik si Amihan. 8. Ang bigat na nararamdaman niya para sa isang kapatid ay pinarami ng 8. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa sobrang kaba, aksidenteng natabig ni Liwayway ang kanyang tasa. Natapon ang mainit na kape sa puting long-sleeve shirt ni Amihan. Ay, Diyos ko, pasensya na po, sir, naku. Nataranta si Liwayway, kumuha ng tissue at sinubukang punasan ang damit nito. Pero sa halip na magalit, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan, hindi isang sarkastikong tawa, kundi isang tunay na tawa. Nagulat maging siya sa sarili niyang reaksyon. It's fine, it's just coffee, sabi niya, nakingiti ng bahagya. Natigilan si Liwayway, nakatingin sa ngiting iyon. Ito ang unang beses na nakita niyang ngumiti ito. Ang ngiti ay tila bumura sa lahat ng lamig at talim sa mukha nito. At ang lumabas ay isang lalaking mukhang pagod pero mabait. Habang nagpupunas ng damit, biglang nagring ang telepono ni Amihan. Si Tala. Hello? What? No Tala, calm down. Just stay put. I'm on my way. Naging seryoso ulit ang mukha niya. I have to go. My sister needs me, sabi niya kay Liwayway. Nang ihatid niya si Liwayway sa bago nitong tinutuluyang kwarto malapit sa Baryo Diwa,
Nag-video call ang ina ni Liwayway. Mula sa screen ng telepono, nakita ni Amihan ang 8 magkakapatid na masayang kumakaway sa kanilang ate. Ang mga muka ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Nakatayo sa gilid habang pinapanood ang eksenang iyon, mas lalong naunawaan ni Amihan Legaspi ang tunay na laki ng mundong pasan-pasan ng babaeng nasa kanyang harapan. Hindi lang ito isang janitor, isa itong haligi katulad niya. Hindi na muling nag-usap sina Amihan at Liwayway tungkol sa gabing iyon sa Kape Hiraya. Bumalik sila sa dati, ang CEO at ang janitor. Ngunit may nagbago. May isang hindi nakikitang sinulid na ngayon ay nag-uugnay sa kanila. Ang mga tingin nila ay nagtatagpo na sa hallway, isang saglit na pagkilala, bago ang bawat isa ay bumalik sa kani-kanilang mundo. Para kay Amihan, ang munting koneksyon na iyon ay isang maliit na sinagnang liwanag sa lumalala niyang sitwasyon. Ang Sandoval Group ay lalong nagiging agresibo. Nararamdaman niyang anumang oras ay mawawala sa kanya ang kumpanya. Kasabay nito, ang kalagayan ni Tala ay nagiging mas delikado. Nagsisimula na itong makaranas ng morning sickness at nagiging emosyonal. At ayaw pa rin nitong sabihin kung sino ang ama. Pagod na si Amihan sa paghihintay. Pagod na siyang maging walang kapangyarihan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Isang hapon, sa isang madilim na parking lot, kinausap niya ang isang pribadong investigador. Isang dating pulis na may utang na loob sa kanyang ama. "Bantayan mo ang kapatid ko," utos ni Amihan. Ang boses ay mababa at mariin. "Alamin mo kung sino ang mga kaibigan niya, saan siya nagpupunta, at sino ang palagi niyang kausap. At higit sa lahat, huminga siya ng malalim. Alamin mo kung sino ang ama ng dinadala niya. I want a name. I want a and I want it done quietly." Tumango ang investigador. "Masusunod, sir." Makalipas ang ilang araw, isang imbitasyon para sa isang emergency meeting ang ipinadala ni Ricardo Sandoval sa buong board ng Sinag Corporation. Sa meeting na iyon, walang pakundangang inilatag ni Ricardo ang isang alok na halos isang insulto, isang takeover bid na napakababa ang halaga. "This isn't an offer, Ricardo. This is a declaration of war," galit na sabi ni Amihan habang nakatayo sa dulo ng conference table. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ning matandang Sandoval. "Think of it as a mercy-killing, Amihan. Your company is bleeding. Your father, bless his soul, was a good man, but a terrible businessman. I'm just cleaning up his mess." Nagsikip ang panga ni Amihan sa galit. Ang pag-insulto sa kanyang ama ang isang bagay na hindi niya mapapalampas. Ngunit bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Ricardo. "You have 1 week to accept, or I will make sure Sinag Corporation burns to the ground with you in it." Pagkatapos ng matensyong meeting, bumalik si Amihan sa kanyang opisina. Ang isip ay gulong-gulo. Paano niya lalabanan si Ricardo habang inaayos ang problema ni Tala? Pakiramdam niya ay sabay siyang nilulunod ng 2 malalaking alon. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa investigador. "Sir, may nakuha na po ako. I will email the file in 5 minutes. Bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Ito na, sa wakas, malalaman na niya. Magkakaroon na ng pangalan at mukha ang problema niya. Pagbukas niya ng kanyang email, isang attachment na may titulong talareport.pdf ang bumungad sa kanya. Nag-alinlangan siya ng isang saglit bago ito i-click. Ang report ay naglalaman ng mga litrato ni Tala na kuha mula sa malayo. Mga litrato niya sa mall, sa isang park, sa labas ng eskwelahan. At sa karamihan ng mga litrato, may kasama siyang isang lalaki. Isang binatang lalaki. Matangkad, maganda ang tindig. Masaya sila sa mga litrato. Nagtatawanan, magkahawak kamay. Nag-scroll pababa si Amihan, hinahanap ang pangalan. At doon,
Ilalim ng isang close-up shot ng mukha ng binata, nakasulat ang impormasyon. Pangalan, Enzo Miguel Sandoval edad, 19. Relasyon kay Tala Legaspi. Boyfriend Sandoval. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amihan. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Paulit-ulit. Sandoval. Sandoval. Enzo Sandoval. Anak ni Ricardo Sandoval. Hindi pwede. Isang malupit na biro. Isang bangungot. Ang dalawang pinakamalaking problema niya sa buhay. Ang pagbubuntis ni Tala at ang takeover ng Sinag Corporation ay hindi pala dalawa. Iisa lang pala sila. At bago pa man niya maproseso ang lahat, tumunog ang kanyang private line. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Sinagot niya ito. Ang kamay ay nanginginig. Legaspi. Ang boses sa iba sa kabilang linya ay puno ng pagtatagumpay. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ni Ricardo Sandoval. Legaspi, palagay ko, oras na para pag-usapan natin ang tungkol sa apo ko. May sinasabi pa si Ricardo, ngunit hindi na ito naririnig ni Amihan. At sa kumpanya mo, ang Amihan Legaspi na pumasok sa opisina kinabukasan ay ibang tao na. Ang dating lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na titig. Ang kanyang bawat kilos ay mas kalkulado. Ang kanyang boses ay mas walang emosyon. Para siyang isang bomba na kahit anong oras ay sasabog. Lahat ng empleyado sa executive floor ay nakaramdam nito. Naglalakad sila ng mas maingat, nagsasalita ng mas mahina. Ang buong palapag ay nababalot sa tensyon. Para kay Liwayway, ang pagbabago ay parang isang malakas na sampal. Noong umagang iyon gaya ng dati, nagtimpla siya ng kape at inilapag ito sa mesang malapit sa pinto ng opisina ni Amihan. Ngunit bago pa siya makatalikod, bumukas ang pinto. Lumabas si Amihan, hindi man lang siya tiningnan. Naglakad ito sa hallway, dire-diretso, na para bang isa lang siyang hangin. Dumaan ito sa tabi niya at ang lamig na nagmumula rito ay tila mas matindi pa kaysa sa aircon. Natigilan si Liwayway. Hinintay niya itong lumingon. Hinintay niya ang kahit isang munting tango bilang pagkilala. Pero wala. Nagpatuloy ito sa paglakad. Hanggang sa pumasok ito sa conference room. Naramdaman ni Liwayway ang isang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pagkalito at pagkadismaya. Ano ang nangyari? May nagawa ba siyang mali? Sa buong araw, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka abala lang ito, baka stressed lang dahil sa trabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, lalong lumalala ang sitwasyon. Narinig niya mula sa labas ng opisina nito ang sigawan. Hindi mo ba naiintindihan, Tala? Ginagamit ka lang niya. Ginagamit kayo ng ama niya laban sa akin. Sigaw ni Amihan. Ang boses nito ay puno ng galit at desperasyon. Hindi mo siya kilala, kuya. Mahal ako ni Enzo. Sagot ni Tala, humahagulgol. Pag-ibig, huwag kang maging tanga, Tala. Ito ay tungkol sa negosyo, tungkol sa pera. At gagamitin nila ang batang iyan para sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pinto at tumama kay Liwayway. Naintindihan niya Nangaining, kapatid Nick Gyastri. Ang problema nito ay mas malaki pala kaysa sa inaakala niya. Kinagabihan, nakita niya si Amihan na nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Ang postura nito ay tila pasa ng buong mundo. Nilakasan ni Liwayway ang kanyang loob. Dahan-dahan siyang lumapit. Sir? Amihan! Mahina niyang tawag. Okay lang po ba kayo? Lumingon ito sa kanya baba. Sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang bakas ng sakit at pagod sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang malamig na pader. Bumalik ka sa trabaho mo. Ang mga salita ay maikli, matalim at walang anumang emosyon,
Para siyang sinabihan na isa lang siyang empleyado at wala siyang karapatang magtanong. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumango siya at mabilis na tumalikod. Ayaw ipakita ang epekto ng mga salita nito sa kanya. Ang sugat mula sa kanyang nakaraan. Ang sugat ng pag-abandona ng kanyang dating nobyo noong nalaman nitong kailangan niyang huminto sa pag-aaral ay biglang kumirot. Inakala niyang iba si Amihan. Inakala niyang may nakita itong higit pa sa isang janitor, pero nagkamali siya. Pare-pareho lang sila. Kapag dumating ang problema, ang mga taong tulad niya ang unang itinatapon. Habang naglilinis siya malapit sa lobby, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Sa isang pribadong restaurant sa kabilang kalye, natanaw mula sa salaming pader ng Sinag Building, nakita niya si Amihan. At ang kasama nito sa lamesa ay walang iba kundi si Ricardo Sandoval. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit kitang-kita niya ang tensyon. Mukha silang nagtatalo. Pagkatapos ay may inilabas na folder si Ricardo at itinulak ito papunta kay Amihan. Tiningnan ito ni Amihan at pagkatapos ay tumingin kay Ricardo na may ekspresyon ng pagkatalo. Isang maling konklusyon ang nabuo sa isip ni Liwayway. Nagkikita sila ng palihim. Ang sigawan nila sa opisina kanina, baka isang palabas lang, baka magkasabwat sila. Baka ang lahat ng kabaitang ipinakita nito sa kanya ay isang pagkukunwari lang. Ang CEO na tinitingala niya, ang lalaking nagpakita sa kanya ng panandaliang pag-asa, ay isa palang manloloko. Katulad ng lahat, sa sandaling iyon gumuho ang munting pag-asa na nabuo sa puso ni Liwayway. Naramdaman niyang kailangan na niyang umalis, kailangan na niyang lumayo sa lugar na ito. Sa lalaking ito, bago pa man tuluyang madurog ang kanyang puso. Ang folder na itinulak ni Ricardo Sandoval sa lamesa ay naglalaman ng dalawang bagay. Ang una ay isang draft ng kontrata para sa pagbebenta ng Sinag Corporation sa halagang halos ipamigay na lang. Ang pangalawa ay isang mas makapal na dokumento. Ito ay isang draft ng isang article para sa isang kilalang tabloid. Ang headline na nakasulat sa malalaki at mapulang letra ay sumisigaw, "Buntis na heiress ng Legazpi Empire, itinatago ng kuya matapos ma-victimize ng isang kahapong palad na binatilyo." Sa loob ay isang kwentong puno ng kasinungalingan. Pinapalabas na si Tala ay isang kawawang biktima at si Andrew Enzo na itinago ang apelyidong Sandoval ay isang mahirap na oportunista na nanamantala sa isang menor de edad. Ang kwento ay dinisenyo para sirain hindi lang ang kinabukasan ni Tala, kundi pati na rin ang buhay ni Enzo. Ito ang sandata ni Ricardo, ang kahihiyan ng sarili niyang apo. "You have 48 hours, Amihan," sabi ni Ricardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Pipirma ka sa kontrata o ipapakalat ko ang kwentong ito sa lahat ng media outlet sa bansa at sisiguraduhin kong habambuhay na pagsisisihan ng kapatid mo at ng anak niya ang araw na ito." Para kay Amihan, iyon ay isang checkmate. Bumalik siya sa kanyang opisina na parang isang kaluluwang nawawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Tiningnan niya ang malaking litrato ng kanyang ama na nakasabit sa pader. Ang mga mata nito sa litrato ay tila puno ng tiwala at pag-asa. Isang tiwalang pakiramdam ni Amihan ay sinira niya. Ipinangako niyang aalagaan niya si Tala. Ipinangako niyang poprotektahan niya ang kumpanya. At ngayon kailangan niyang pumili kung alin sa dalawang pangakong iyon ang kanyang bibitawan. At alam niya sa puso niya wala siyang pagpipilian. Ang kumpanya ay mga gusali lang, mga numero, mga papel. Pero si Tala ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Liwayway, dala ang isang tasa ng tisaa. Hindi na ito kape.
Napansin siguro nito na hindi na siya nagkakape nitong mga nakaraang araw dahil sa stress. "Sir," sabi nito, ang boses ay nag-aalangan. "Nagtimpla po ako ng chamomile tea, pampakalma daw po." Tumingin si Amihan sa babaeng nasa harapan niya, ang babaeng sumasalamin sa lahat ng klase ng sakripisyo. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng panandaliang init sa gitna ng kanyang malamig na mundo. At dahil doon, lalo siyang nakaramdam ng galit. Galit sa sarili, galit sa mundo. Kailangan niyang itulak palayo ang lahat. Kailangan niyang harapin ang impyernong ito ng mag-isa. Hindi niya pwedeng idamay ang sinuman, lalo na ang isang taong puro at mabuti na tulad nito. Bigla niyang iwinasiwas ang kanyang kamay sa ere at sa isang malakas na kalabog natabig niya ang tasa ng tsaa. Nabitawan ito ni Liwayway. Ang mainit na likido ay tumapon sa sahig at ang tasay ay nabasag at naging maliliit na piraso. Napatitig si Liwayway sa basag na tasa. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" sabi ni Amihan. Ang boses ay puno ng lason. Tumayo siya. Ang anyo ay naging nakakatakot sa ilalim ng madilim na ilaw ng opisina. "Sa tingin mo ba makakatulong ang isang hamak na tasa ng tsaa sa mga problema ko?" Napaatras si Liwayway. Sir, gusto ko lang po sanang..." "Ano bang alam mo sa mga problema ko?" Sigaw niya. Ang lahat ng sakit at galit na kinikimkim niya ay ibinuhos sa babaeng nasa harapan niya. "Ang problema mo ay kung paano ka makakaraos sa araw-araw. Ang problema ko ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hindi mo maiintindihan. Kaya pwede ba tigilan mo na yung pakikialam mo?" Humakbang siya palapit. "Isa ka lang hamak na janitor. Iyon lang. Kaya gawin mo ang trabaho mo at umalis ka na sa harapan ko." Bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Liwayway. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Amihan, pero ang hindi niya nakita ay ang sakit sa likod nito. Ang nakita lang niya ay ang pangmamaliit, ang pang-insulto. Hindi siya nagsalita. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan pa ng isa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang magsara ang pinto, ang lahat ng lakas sa katawan ni Amihan ay biglang nawala. Napasuntok siya sa kanyang lamesa bago dahan-dahang napaupo sa kanyang silya. Isinubsob niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Ngayon, wala talaga pambradian. Itinaboy niya ang nag-iisang tao na nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kinuha niya ang folder na ibinigay ni Ricardo. Kinuha niya ang kontrata. Kinuha niya ang kanyang mamahaling fountain pen. Inalis niya ang takip nito. Nakatitig siya sa linya sa ilalim ng kontrata kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang pangalan ng kanilang pamilya. Itinaas niya ang panulat. Ang dulo nito ay ilang milimetro na lang ang layo mula sa papel. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang pirmahan ang pagtatapos ng lahat. Lumabas si Liwayway mula sa opisina ni Amihan na parang isang basag na salamin. Ang mga salitang binitawan nito ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. "Isa ka lang hamak na janitor." Tama siya. Iyon lang naman talaga siya. Ano ba ang inasahan niya? Na magiging isang modernong Cinderella story ang buhay niya? Ang katotohanan ay malupit at ngayon ay ipinamukha na naman ito sa kanya. Umuwi siya sa kanyang maliit na tinutuluyang kwarto na may iisang desisyon sa isip. Aalis na siya. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na iyon kung saan araw-araw niyang makikita ang lalaking dumurog sa kanyang puso at sa kanyang pagkatao. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen.
Sinimulan niyang isulat ang kanyang resignation letter. Ang kamay niya ay nanginginig at ang bawat letrang isinusulat niya ay nababasa ng kanyang mga luha. Kinabukasan, pumasok siya sa Sinag Tower hindi para magtrabaho, kundi para magpaalam. Dala niya ang kanyang resignation letter, nakatupi sa loob ng kanyang bulsa. Dinaanan niya ang kanyang locker para kunin ang iilang gamit na pag-aari niya. Habang naglalakad siya palabas ng locker room, papunta na sana sa opisina ng kanilang supervisor, may narinig siyang mahinang hikbi mula sa isang sulok ng labi. Sa isang bench na nakatago sa likod ng isang malaking halaman, nakaupo si Tala. Nakatakip ang mga kamay nito sa kanyang mukha at ang mga balikat nito ay nanginginig dahil sa walang tigil na pag-iyak. Ang uniforme nitong pang-eskwela ay gusot at ang buhok nito ay magulo. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Liwayway ang sarili niyang sakit. Ang nakita niya ay hindi ang kapatid ng kanyang malupit na boss. Ang nakita niya ay isang batang babae na takot at nag-iisa. Isang batang babae na kailangan ng karamay. Ang puso niya bilang isang ate ay nanaig. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ni Tala. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isang pakete ng tissue mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. Nag-angat ng tingin si Tala. Ang mga mata ay namumugto at pula. Naggulat ito nang makita si Liwayway. Ate, okay lang yan, mahinang sabi ni Liwayway. Iiyak mo lang. Hindi niya alam kung bakit, pero ang simpleng mga salitang iyon ay tila nagbukas ng isang dam sa loob ni Tala. Humagulgol ito ng mas malakas at sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Enzo, kung paano sila nagmahalan. Ikinuwento niya ang kanyang pagbubuntis at ikinuwento niya kung paano nalaman ni Ricardo Sandoval ang lahat. Ikinuwento niya ang pananakot nito, ang balak nitong sirain ang buhay nilang lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, ikinuwento niya kung paano siya sinisisi ng sarili niyang kuya. Kasalanan ko ang lahat, sabi ni Tala sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dahil sa akin, mawawala kay kuya ang kumpanyang pinaghirapan ni Papa. Dahil sa akin, sisirain ni Mr. Sandoval si Enzo at ang pamilya niya. Isa akong pabigat. Habang nakikinig si Liwayway, ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang galit ni Amihan, ang pakikipagkita nito kay Ricardo Sandoval, ang mga sigawan. Hindi iyon tungkol sa pagsasabwatan. Iyon ay tungkol sa isang blackmail. Si Amihan ay hindi isang kontrabida. Isa siyang biktima na na-corner. At ang masasamang salitang binitawan nito sa kanya kagabi, hindi iyon pang-iinsulto. Iyon ay sigaw ng isang taong wala ng ibang mapagbuntunan ng sakit at bigat na nararamdaman. Itinulak siya nito palayo hindi dahil sa galit, kundi dahil sa desperasyon. Ginawa siya nitong masama para protektahan siya. Isang matinding pag-unawa ang bumalot kay Liwayway. Tinatabunan ang sakit na naramdaman niya. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Malamig ito at nanginginig. Hindi ka pabigat? Tala? Sabi ni Liwayway, ang boses ay puno ng kapangyarihan at katiyakan na nagulat maging siya. 8 ang kapatid ko. Alam ko kung ano ang pakiramdam na maging dahilan ng pag-aalala ng isang kuya. Pero alam mo ba kung ano pa ang alam ko? Mas mahalaga ka sa kuya mo kaysa sa kahit anong kumpanya sa buong mundo. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Oo, galit siya ngayon. Pagpapatuloy ni Liwayway. Pero hindi sa iyo. Galit siya dahil nasasaktan ka. Galit siya dahil hindi ka niya maprotektahan. Ganyan ang mga kuya. Ang tingin nila sa sarili nila, mga superhero. At kapag hindi nila mailigtas ang mga kapatid nila, sinisisi nila ang sarili nila. Biglang tumayo si Liwayway. Ang pag-alinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding determinasyon.
Nasaan ang kuya mo ngayon? Tanong niya. Nasa conference room. May meeting sila ni Mr. Sandoval para pirmahan ang kontrata. Naramdaman ni Liwayway ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Oras na para kumilos, kinuha niya ang resignation letter mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ito ng 1 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong pinunit. Pinunit niya ito sa 2, sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinalik niya ang mga piraso sa kanyang bulsa. Hindi siya aalis. Hindi niya iiwan ang laban na ito. Tumingin siya kay Tala. Halika, samahan mo ako. Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin ang superhero mo, sabi ni Liwayway, at ipapaalala natin sa kanya kung paano lumaban. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Tala. Mabilis siyang naglakad papunta sa elevator ng executive floor. Bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Ang hamak na janitor ay tapos na sa pagtatago sa mga anino. Habang paakyat ang elevator, nakita niya ang refleksyon niya sa makintab na pinto. Ang nakita niya ay hindi na isang babaeng talunan. Ang nakita niya ay si Liwayway di Makulangan, ang ate, ang haligi, ang bukang Liwayway. Nang bumukas ang pinto ng elevator, halos takbuhin niya ang hallway patungo sa malaking conference room. Nakita niya sa salamin ang mga anino sa loob. Si Amihan, nakaupo. Si Ricardo Sandoval, nakatayo na may ngiti ng tagumpay. At ang kontrata, nakalatag sa lamesa. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng buong lakas. Sir Amihan, sandali! Lahat ng mata sa loob ng silid ay napunta sa kanya. Ang ngiti ni Ricardo ay naglaho. Ang mukha ni Amihan ay nagpakita ng purong pagkabigla. Huwag kayong pipirma! Sigaw ni Liwayway. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang pagpasok ni Liwayway sa conference room ay parang isang malakas na kidlat na gumising sa lahat. Napatayo si Amihan mula sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Liwayway, anong ginagawa mo rito? Si Ricardo Sandoval ang unang nakabawi sa pagkagulat. Isang ngit-ngit ang namuo sa kanyang muka. Sino ka? Security. Palabasin ang babaeng ito. Ngunit hindi na tinag si Liwayway. Naglakad siya palapit sa lamesa. Ang mga mata ay nakapokus lamang kay Amihan. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Huwag niyong gawin to, sir. Sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Huwag niyong hayaang manalo siya gamit ang pananakot. Wala kang alam sa pinag-uusapan natin, maring sabi ni Amihan, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Alam ko po, sagot ni Liwayway. Alam ko na po ang lahat. Tungkol kay Tala, tungkol kay Enzo, tungkol sa blackmail. Ang mukha ni Amihan ay nagpakita ng pagkagulat. Tumingin siya sa likuran ni Liwayway at doon, sa may pinto, nakatayo si Tala. Ang mga mata ay puno ng determinasyon, hindi na ng takot. Ang kahinaan niyo, ginawa niyang sandata. Sabi ni Liwayway, tumingin ng diretso sa mga mata ni Amihan. Pero hindi kahinaan si Tala. Hindi kahinaan ang magiging anak niya. Sila ang lakas niyo. Huminga siya ng malalim. Gawin nating kalasag ang kwento ni Tala. Imbes na hayaan nating gawin niya itong espada na isasaksak sa inyo. Ang mga salita ni Liwayway ay tumagos sa puso ni Amihan. Kalasag, hindi espada. Sa lahat ng kanyang pag-iisip, sa lahat ng kanyang pagpaplano, hindi niya kailanman naisip ang anggulong iyon. Palagi niyang tinitingnan ang sitwasyon bilang isang bagay na dapat itago, isang kahihiyan na dapat takpan. Hindi niya ito tiningnan bilang isang katotohanan na pwedeng harapin. Tumingin si Ricardo Sandoval sa kanilang dalawa. Ang mukha ay naganginggit-ngit sa galit. Anong kalokohan ito? Legaspi, pirmahan mo na yan o tatawagan ko na ang mga reporter ngayon din.
Ngunit hindi na nakikinig si amihan kay Ricardo. Ang tingin niya ay nasa pagitan ni Liwayway at ni Tala. Nakita niya ang tapang sa mukha ng dalawang babae. Ang babaeng minamahal niya at ang kapatid na ipinangako niyang proprotektahan. At na-realize niya, sa buong panahong ito, mali ang paraan niya ng pagprotekta. Dahan-dahan, kinuha ni amihan ang kanyang cellphone. Hindi siya tumawag sa abogado. Hindi siya tumawag sa pulis. Tinawagan niya si Tala. Nagring ang telepono ni Tala na nasa may pinto pa rin. Nagkatinginan sila ng kanyang kuya. "Halika dito," sabi ni amihan sa telepono. Ngunit ang mga mata ay nakatingin sa kapatid. "Harapin natin to ng magkasama." Naglakad si Tala palapit. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa nauna. Tumayo siya sa tabi ng kanyang kuya kaharap si Ricardo Sandoval. Sumunod si Liwayway tumayo sa kabilang tabi ni amihan. Gining, hindi na nag-iisa si amihan Legaspi. Tumingin si amihan kay Ricardo at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, isang tunay na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kalayaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kontrata sa lamesa. Hinawakan niya ito sa magkabilang dulo. At sa harap ni Ricardo Sandoval, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. "Tapos na ang negosasyon, Ricardo," kalmadong sabi ni amihan, habang hinahayaan niyang mahulog ang mga piraso ng papel sa sahig. "Hindi ko ibebenta ang kumpanya ko at hindi mo gagamitin ang pamilya ko laban sa akin." Namula sa galit si Ricardo, itinuro niya si amihan, ang daliri ay nanginginig. "Akala mo ba tapos na to? Sinisira mo ang kinabukasan ng kapatid mo. Ang kahihiyan, iisipin ng lahat na ang apo ko ay isang bastardo." Biglang nagsalita si Tala. Ang boses ay hindi na nanginginig. "Hindi po bastardo ang anak ko. Magkakaroon po siya ng pangalan at mamahalin po siya. At kung hindi man po siya kayang mahalin ng sarili niyang lolo, problema niyo na po yun. Hindi po namin." Natulala si Ricardo. Hindi niya inaasahan ang tapang mula sa isang bata. Tumingin si amihan sa matanda. Ang mga mata ay puno ng apoy. "You can publish your story, you can tell your lies, pero lalaban kami." At sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Padabog na lumabas ng silid si Ricardo Sandoval. Ang mukha ay kulay pula sa galit at kahihiyan. Bago ito tuluyang umalis, humarap ito sa kanila. "Sinimulan mo ang giyera, Legaspi, tandaan mo yan." Nang magsara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si amihan kay Tala at pagkatapos ay kay Liwayway. Ang tatlo sa kanila ay nakatayo sa gitna ng silid, sa gitna ng nagkalat na piraso ng papel, sa gitna ng isang bagong simula. Tapos na ang pagsuko. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Ang giyerang idineklara ni Ricardo Sandoval ay hindi dumating sa paraang inaasahan nila. Walang lumabas na tabloid article, walang media frenzy. Ang tanging nangyari ay isang nakabibinging katahimikan. Ito ay mas nakakatakot. Ang katahimikan ay nangangahulugang si Ricardo ay nagpaplano ng isang mas malaki at mas masamang atake. Naghihintay lang ito ng tamang tiyempo para sirain sila. "We can't just wait for him to make a move," sabi ni amihan isang gabi. Nasa loob sila ng Kape Hiraya, ang lugar na naging kanlungan ng kanilang mga sikreto, kasama nila si Tala. "Kailangan nating maunahan siya," sabi ni Liwayway. "Kailangan nating kontrolin ang kwento bago pa niya ito makuha." Sa loob ng 2 araw, nagplano sila. Hindi bilang isang CEO at isang janitor, kundi bilang isang pamilya. Isinantabi ni amihan ang kanyang mga abogado at PR team. Ang plano ay kailangang magmula sa puso, hindi sa isip ng mga bayarang propesyonal. At ang puso ng planong iyon ay si Liwayway. Isang umaga, nagpadala ng imbitasyon ang Sinag Corporation sa ilang piling mamamahayag at social media influencers para sa isang important and personal announcement. Ang press conference
ay ginanap hindi sa isang malaking ballroom, kundi sa isang maliit at simpleng function room. Walang magarbong palamuti. Ang tanging nasa entablado ay 3 upuan at isang simpleng podium. Unang nagsalita si Amihan. Hindi siya ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Ang nagsalita ay isang kuya. Ikinagagalak kong ishare sa inyo na ang aming pamilya ay malapit nang magkaroon ng isang bagong miyembro. Simula niya, ang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. Ang aking kapatid si Tala is 17 years old and she is pregnant. And I have never been more proud of her. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa mga manunood. Alam kong marami sa inyo ang magtatanong, marami ang huhusga. Pagpapatuloy ni Amihan. Ngunit nandito kami ngayon hindi para magtago, kundi para harapin ang katotohanan ng may tapang at pagmamahal. Ang pagiging isang batang ina ay hindi isang kahihiyan. Ito ay isang responsibilidad. At isang responsibilidad na haharapin ng aming buong pamilya ng magkakasama. Pagkatapos ay tumayo si Tala. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kumpiyansa na ngayon lang nakita ni Amihan. Totoo po, natakot ako, aminado ni Tala. Pero mas nangingibabaw po ngayon ang pagmamahal ko para sa aking magiging anak at dahil sa suporta ng kuya ko at ng isang taong naging ate sa akin. Lumingon siya at ngumiti kay Liwayway na nakaupo sa unang hilera. Natutunan kong hindi ako nag-iisa. Sa huli, inanunsyo ni Amihan ang pinakamahalagang bahagi ng plano. Simula sa araw na ito, sabi niya, ang Sinag Corporation kasama ang aking kapatid ay opisyal na inilulunsad ang Tala Liwayway Foundation, isang pundasyon na nakatuon sa pagbibigay ng educational grants, livelihood training, at psychological support para sa mga kabataang ina sa buong bansa. Dahil naniniwala kami na ang bawat tala ay may karapatang magniningning at ang bawat bukang liwayway ay nagdadala ng bagong pag-asa. Ang epekto ng anunsyo ay agaran at malawak. Ang kwento ay naging viral, ngunit hindi sa paraang gusto ni Ricardo. Sa halip na maging isang iskandalo, ito ay naging isang kwento ng inspirasyon. Pinuri ng publiko ang katapangan ni Tala at ang suporta ni Amihan. Ang Sinag Corporation na dati nakikita bilang isang malamig na korporasyon ay biglang nagkaroon ng puso. Ang sandata ni Ricardo ay hindi lang nawalan ng bisa. Ito ay naging kalasag nila tulad ng sinabi ni Liwayway. Kinagabihan sa tahimik na opisina ni Amihan, sa wakas ay nasarili nila ang isa't isa. Salamat Liway, bulong ni Amihan. You saved us. You saved me. Tinulungan niyo rin po ang sarili niyo, sagot ni Liwayway, nakangiti. Lumapit si Amihan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Liwayway. Hindi sir, hindi po. Amihan, Han please. Tumango si Liwayway. Ang puso ay kumakabog. Ikaw ang liwanag ko, Liwayway. Sabi ni Amihan. Ang mga mata ay puno ng emosyon na matagal na niyang itinatago. Sa gitna ng lahat ng dilim, ikaw ang naging bukang liwayway ko. Sa pagkakataong iyon, ipinagtapat din ni Amihan ang huling sikreto na bumabagabag sa kanya. Ikinwento niya ang totoong nangyari sa kanilang ina, ang depression, ang kalungkutan, ang pagpapakamatay. Ikinwento niya ito kay Liwayway at nang gabing iyon, ikinuwento rin niya ito kay Tala. Sa unang pagkakataon, ang magkapatid ay nag-iyakan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-unawa at pagpapagaling. Ang mga pader na matagal nang nakatayo sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Makalipas ang 1 linggo, isang makapal na sobre ang dumating para kay Liwayway sa opisina. Galing ito sa isang unibersidad. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang liham ng pagtanggap.
tinatanggap siya sa isang evening program para sa kursong edukasyon. At ayon sa liham, ang buong matrikula niya para sa 4 na taon ay bayad na. Sponsor, an anonymous benefactor. Napatingin si Liwayway sa salaming pader ng opisina ni Amihan. Nakita niya itong nakatingin din sa kanya mula sa loob. Hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito, isang ngiting nagsasabi ng lahat. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang opisina ng Talaliwayway Foundation ay hindi malaki, ngunit palaging puno ng buhay. Puno ito ng mga tawanan ng mga bata habang naghihintay sa kanilang mga inang nasa seminar. Puno ng mga kwentuhan ng mga batang ina na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at puno ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Liwayway Di Matsulangan. Hindi na siya ang dating janitor na yumuyuko sa tuwing may dadaan. Ngayon siya ay isang confident na program director at isang malapit nang magtapos na honor student sa kursong edukasyon. Ang kanyang ngiti ay naging ilaw para sa maraming kabataang babae na nawalan ng direksyon. Tandaan niyo, sabi ni Liwayway sa isang grupo ng mga bagong miyembro ng foundation, ang pagkakamali ay hindi katapusan. Ang pagiging ina ay hindi hadlang. Ito ay isang bagong simula, isang pagkakataon para maging mas matatag, hindi para sa sarili niyo lang, kundi para sa isang buhay na nakadepende sa inyo. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang malaking universidad, si Tala Legazpi naman ang nasa entablado. Sa edad na 18, isa na siyang first-year college student at isang passionate youth advocate. Dala-dala ang kanyang sariling kwento. Nilibot niya ang iba't ibang eskwelahan para magbigay ng inspirasyon. Noong una, akala ko katapusan na ng mundo, sabi niya sa harap ng daan-daang estudyante. Pero ngayon na, hawak-hawak ko ang 2 pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang aking diploma sa high school at ang kamay ng aking anak. Pangarap at responsibilidad, pwede pala silang magsama. Ang Sinag Corporation sa ilalim ng pamumuno ni Amihan ay lalong lumago. Ngunit ang paglago nito ay hindi na lang nasusukat sa pera. Nasusukat na rin ito sa dami ng buhay na natutulungan ng kanilang foundation. Si Ricardo Sandoval, matapos mapahiya sa publiko at iwanan ng sarili niyang anak na si Enzo, na ngayon ay isang responsableng ama na sumusuporta kay Tala, ay unti-unting nawalan ng kapangyarihan at impluwensya. Ang gabi ay payapa. Ang mansyon ng mga Legazpi ay hindi na malamig at tahimik. Ngayon puno na ito ng ingay ng isang maliit na bata, si Miguel o Miggy, ang anak ni Tala at Enzo. Ang dating dining table na para lang sa 2 tao ay madalas nang puno. Nandoon si Amihan, si Tala, minsan si Enzo, at palaging nandoon si Liwayway. Isang gabi, pagkatapos ng isang masayang hapunan, niyaya ni Amihan si Liwayway na maglakad-lakad. Dinala niya ito hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pagbabago, ang Kape Hiraya. Umupo sila sa parehong mesa sa sulok kung saan sila unang nag-usap. Ang ulan noon ay napalitan ngayon ng isang magandang gabi na puno ng mga bituin. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Amihan. Dito kita unang nakitang ngumiti. Ngumiti si Liwayway at dito ko rin unang natapunan ng kape ang damit mo. Nagtawanan sila. Isang tawang malaya at puno ng pagmamahal. Liway, sabi ni Amihan, biglang naging seryoso. Hinawakan niya ang 2 kamay nito sa ibabaw ng lamesa. Noong una tayong magkita, ang mundo ko ay tungkol sa pagkontrol. Kontrolin ang negosyo, kontrolin ang kapatid ko, kontrolin ang lahat. Akala ko, iyon ang paraan para maging ligtas. Pero dumating ka at ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay wala sa pagkontrol, kundi sa pagtanggap. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng singsing. Hindi ito malaki.
Hindi ito magarbo. Ngunit sa gitna nito ay may isang maliit na batong kumikinang na parang isang tala sa umaga. Hindi ko maipapangakong magiging madali ang lahat, sabi ni Amihan. Ang mga mata ay nagsusumamo. Magkakaroon pa rin ng mga problema, mga pagsubok, pero ipinapangako kong haharapin natin ang lahat ng magkasama bilang mag-asawa, bilang isang pamilya. Liwayway di makulangan, ang aking bukang liwayway, ang aking pag-asa. Will you marry me? Tumuluing mga luha mula sa mga mata ni Liwayway, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan o kahirapan. Ito ay mga luha ng purong ligaya. Ang babaeng nawalan ng lahat sa isang sunog ay natagpuan ang kanyang tahanan sa puso ng isang lalaki. Ang lalaking pasan ang buong mundo ay natagpuan ang kanyang pahinga sa pag-ibig ng isang babae. Dahan-dahan, tumango si Liwayway. Oo, Han, oo. Sa ilalim ng mainit na ilaw ng kapehiraya, sa lugar kung saan ang mga pangarap ay isinilang, ang dalawang haligi na pinagbuklod ng responsibilidad ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang sariling hirayata. Yerera, ang matamis na katuparan ng kanilang pag-ibig. At dito po nagtatapos ang kwento nina Liwayway at Amihan. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagganap ng isang perpektong tao, kundi sa pagiging perpektong partner para sa isang taong hindi perpekto. Ang aral ng kwento natin ngayong araw ay simple lang po. Ang responsibilidad ay hindi isang tanikala, kundi isang pundasyon. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap para sa ating pamilya, lalo tayong tumitibay. At sa pagharap sa mga pagsubok na iyon kasama ang taong mahal natin, doon natin natatagpuan ang isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang gusali o korporasyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway, Amihan at Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod at tagapagsalaysay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!